Yan, isang patuloy na ibigay papuri sa Diyos sa pamagitan nga po ng aking gagawing devotion, isang panata na lagi ko pong patuloy na naising makamtan o ma-achieve para po sa kaluguran po ng Panginoon. At bagamat ang panahon po ay maulan pa rin, pero ganoon pa man po, ay wala pong lugar o wala pong panahon, wala pong anumang bagay o oras man na dapat po tayo ay patuloy pong magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Wala pong hadlang ang mga bagay nito sapagkat ang Diyos po ay hindi hinahadlangan po ang patuloy na pagpapala at pag-iingat po sa atin. Kaya naman dito po sa 12:1 and 2 ng Romans ay pinapakita rito yung hinihingi sa atin ng Panginoon na dalhin natin ating buhay na may kabanalan, kaaya-ayo sa Diyos. Ito yung ating tunay na reason para po maglingkod po sa Diyos. At sabi rin po doon sa pangalawa, yung huwag daw tayo mag-conform sa earth, sa sanlibutan, magbago ho tayo mga pag-iisip. So dito makita natin ang paano natin sinasabing tayo po'y maging offer, a living sacrifice. Ito po yung dati na ginagawa ho ng Israel, ng bansang Israel o ng panahon po ng Old Testament time na nagbibigay po sila ng hain, mga buhay, mga hayop para po sa kanila pong mga paglapit sa Diyos. Yung kasalanan po kasi ay siya nagiging hadlang para po sila po ay makapaglingkod sa Diyos. Kaya naman dito pinapakita na sa ngayon po ay iba na po dahil ginawa na po ng Diyos Spirit ng anak ng isang paghain po sa kanyang buhay bilang kabayaran po ng ating mga kasalanan. Inalig niya ang kanyang buhay at pagkatapos siya pinabuhay ng muli upang sa ganun po nabayaran na po ang ating mga pagkakasala. Kaya naman ito yung naging dahilan para tayo po ay maging umakto na as living sacrifice. So paano tayo magiging buhay na hain? At pinapakita po ito una, yung pong tinatawag na pride of life or yung tinatawag po na lust of the flesh, tsaka yung pong ating pong lust of the eyes. Sabihin yung pita ng laman. Pag sinabi yung pita ng laman, nandun po yung tinatawag po na ang mga desire po ng ating pong panlasa, pagkain, pati po yung mga desire po natin sa ating pong katawan, mga bagay na ito po ay nais ng katawan po natin at maging sa sex po ay ganun po natin nakikita. Kaya sabi nung huwag tayo mag-conform kasi kung titignan po natin ang takbo ng sanlibutan, talaga naman pong yung desire lang po ng flesh ang kanilang binubusog. At kadalasan ito po yung nagtutulak sa kanila para lalo pong magsumigi sa buhay. Kaya kung mapansin po natin, sinasabi ng Lord, huwag kayong mabahala sa mga inimit na damitin, kakainin, sapagkat ito yung nagsisimula po nga talaga na pagka nag-concentrate po sa ganung bagay na hindi natin nakikita na hatak po ng laman, minsan po ay nakakompromiso po at nawala na po tayo sa alignment sa spiritual na bagay kasi nga doon tayo nakafocus. Pangalawa po, yung tinatawag na pita ng mata, yung lust of the eyes na kung saan po ganun din po. Nagkakaroon po tayo ng mga disturbances sa mata po natin, yung mga nakikita po natin, na gusto natin mangyari sa buhay po natin ay mga tukso po na nilalatag po ng Diablo ay kadalasan sa ganung bagay sa sanlibutan ay ito po ay nagiging sanhirin po ng paglayo ng tao sa Diyos. Pangatlo po yung pride of life, ayan, yung pagiging pride po ng tao sa kanyang sarili, kakayanan niya, kaya niya maligtas, kaya niya mabuhay, kaya niya gawin ng mga bagay dahil siya ay malakas. At siya po ay may possession, sabihin may mga kayamanan, may mga ganong bagay na kayang-kaya niya.
Ito mga bagay na ito, mga kapatid, ay nais lamang baguhin ng Diyos yung ating pag-iisip po dito. Na una, ang pag-iisip po natin dito, lahat ng mga bagay na yun po ay mayroon pong pandaraya na ginagawa ang Diablo. Pangalawa, ito po ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na malaking paglayo kung nakafocus po tayo sa ganitong pong bagay. Kaya nga, ano po tayo, magbago ng kaisipan at hanapin natin yung tunay na karunungan na nagmumula lamang sa salita po ng ating Diyos na buhay. Kaya naman patuloy po tayong mag-alay ng buhay na mayroon pong sakripisyo. Sino sakripisyo? Yung mga bagay sa sanlibutan na alam natin na nakapagbibigay sa atin ng kahadlangan sa buhay na magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay ay dapat natin itong titingnan. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon at lagi natin daily po ang hinihingi ng Diyos, hindi lang po ito weekly. At kung sisimba lang po tayo, tayo po lalapit sa Diyos at ihahanap ang ating buhay. Na kailangan na po maging banal, matuwid, hindi lamang po dapat na sa simbahan, kundi dapat din po sa everyday in life ay kasama po ito na lagi natin pong gagawin ang mga bagay nito para naman sa kaluguran po ng ating Diyos na buhay. Salamat po at magandang araw.